Jesus. Amen. 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 Marami pong salamat, Pastor Welbrecht. Umiiko. And ngayon, sa pinakamagandang part ng ating series na ating aralin, na gagamitin ni Lord ang kapatid natin na bilang mouthpiece sa kanyang salita. Atin pong tawagin ang ating kapatid, ang ating pastora ng House of Refuge, si Sister Lilia. At ito po ang pinagpipray natin na meron din kaagapay ang ating pastor. So, talagang pinagpipray natin na ma-expand ang territory ni Lord. Amen. Ang gagawin niya yan, bubuksan niya yan sa area ng Mindanao, kung nasaan si Sister Lilia ay nandiyan. So sa pagiging matapat at matatag natin, purihin ang Diyos, ating pong tawagin si Sister Lilia Lim ng Mindanao. Sister Lilia, God bless you. Amen, Sister Grace. Maraming salamat. At si Lord ang bahala sa lahat, Sister Grace. Ang kailangan, tayo ay mananatiling matapat at matatag sa lahat ng panahon na kasama natin ang ating Panginoon. At magandang hapon din po sa ating mga kapatid. Ngayong hapon na to, si Pastor Mario ay hindi po makapagbigay ng preaching dahil po ay ito po ang araw ng libing ng tatay ni Ate Beth. Kaya po isama natin sila sa ating panalangin na maging matatag at malakas ang kanilang kalooban. Dahil po kailangan din po nila ng comfort at pray tayo na magkaroon ng peace ang bawat puso ng ating mga mahal na mga kapatid, lalong-lalo na sa pamilya ni Ate Beth at sa Marceliana family. Kasama na rin ni Pastor Mario Albelda. At ngayong hapon na to mga kapatid, bilang pagpapatuloy ng ating theme for the month of February, ang theme natin for the month of February ay mananatiling matapat at matatag. At yun po, last Sunday, na mention na rin po ni Pastor Mario ang kahalagahan ng pagiging matapat. Unang-una, i-appreciate natin ang katapatan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Napakabuti ni Lord. Dahil sa kanyang katapatan, tayo ay naging matapat sa kanya. At parati din nating iisipin na hindi lang dapat ang Panginoon ang magpapakita sa atin ng katapatan. Tayo din, we have to show and give our faithfulness unto the Lord. Kaya sinabi din po ni Pastor Mario, katapatan ng bawat isa sa atin para sa ating Panginoon. Yan po ang parating nababanggit ng ating kapatid si Sister Grace, the word loyalty. Loyalty po unang-una sa ating Panginoon at ang pangalawa, loyalty natin sa gawain na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon at loyalty natin sa bawat isa. At ngayong hapon na ito naman, ang ating topic ay tungkol sa pagiging matatag. At ang ating text po ngayong hapon na to ay makikita natin sa Psalms chapter 121 verses 1 to 8. Babasahin ko po. Sabay na rin po kayo, pwede rin din ninyong basahin. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siya'y di matutulog. Ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayan, Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat
laging nasa piling upang magsanggalang. Verse 6, di ka maaano sa init ng araw. Kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Verse 8, si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayong hapon na to, tinataas ka namin sa aming buhay. Thank you, Lord, for blessing this fellowship, Lord God, this afternoon. Lord, ang aming puso at isip, Lord, ay nakatuon din po sa pamilya ng mga Albelda at Marceliana. Lord, comfort their hearts and let the peace that pass all human understanding guard their minds and their hearts this afternoon. Panginoon, yakapin niyo po sila, ang bawat isa sa kanila. Lord, ang tatay nila ay pumahinga na, namamahinga na ng tuluyan, Lord, sa inyong piling. At Lord, samahan niyo po ang mga mahal sa buhay ni tatay na manatiling matatag at matapat sa iyo, Panginoon, at sa pagiging matapat din sa kapwa, kapatid nila at sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Thank you, Father God, for being good to us. And Lord, watch over us and keep us, Lord, habang kami ay mag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat, tuturuan niyo kami, Lord, kung paano maging matatag, Lord, ngayong hapon na to. Bless your word, O God, this afternoon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, nung binigay na sa akin ni Pastor Mario yung gagawin ko ngayong hapon na to na mag-share ng salita ng Panginoon tungkol sa pagiging matatag. Alam niyo nung gabing yun, it's only by the grace of God, meron na kaagad na verse na dumating sa puso ko. Ito po yung verse sa Psalms 121. At dumating din po sa isip ko, ang salitang matatag, ang ibig sabihin ay stable. In English, stable. So parang dumating din sa isip ko ang example ng isang building, isang gusali. Ang isang building, mga kapatid, kailangang magkaroon ng strong foundation. Kailangan niyang magkaroon ng isang matibay na pundasyon para mananatiling matatag. Sa panahon kung dumating ang mga lindol at baha. Ganun po ang biglang dumating sa isip ko. And life, ang buhay natin, ay katulad din ng isang gusali. Ang buhay natin, kailangan din na magkaroon ng isang strong foundation in order to remain stable when trials and testings comes. So, ang buhay ng bawat isa sa atin, parang gusali na kailangan talaga nating magkaroon ng matibay na pundasyon. Dahil ang buhay natin ay hindi lahat roses. Hindi palaging smooth sailing ang buhay natin. Ganon din, when we serve the Lord, it is not always smooth sailing, mga kapatid. And also, dadating din ang storm, ang strong winds and waves. So darating din ang mga unos, mga bagyo, malakas na hangin sa buhay natin. And there will also be thorns among the roses too. So meron ding mga tinik. Kung tingnan natin ang rosas, napakaganda. Sarap, masarap ilagay sa ating table, lagay sa vase, i-display. Ngunit kung susuriin natin ang mga bulaklak, mga kapatid, lalong-lalo na ang rosas, may mga tinik ang roses. So ganun din ang buhay natin, lalong-lalo na kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. No one can escape
the trials and testings in life. So paano ba mananatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay? How to remain stable in the midst of trials and testings in life? Number 1, look up and pray. Unang-una po na gagawin natin is to look up and pray. Sa verse 1 po, makikita natin, sinabi doon sa mga burol, ako'y napatingin, sasaklolo sa akin, saan manggagaling. So ang unang gagawin natin para tayo ay magiging matatag, tumingin tayo sa taas. Huwag tayong mag-focus sa problema. Huwag natin bigyan ng mahabang panahon na mag-iisip tungkol sa problema natin. Let us look up and pray. Katulad dito sa Psalms 121, sabi pa dito, ako'y napatingin doon sa mga burol, sasaklolo sa akin, saan manggagaling. So kailangan we need to remove our eyes from the things that bothers us. Remove our eyes from the things that burdens us. Tanggalin natin ang ating pananaw sa mga bagay na nagpapahirap sa atin at tayo ay manalangin. Yan talaga ang unang gagawin natin, mga kapatid. Look up and pray. No, tumingin tayo sa taas at tayo ay manalangin. Number 2, look to Jesus. Number 2, look to Jesus because our help comes from the Lord. Sa verse 2 po, sa Psalms 121, sabi dito, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Sa tuwing tayo ay mananalangin, mga kapatid, kahit merong mga pangamba, mga pag-alala sa puso natin, sa tuwing tayo ay manalangin, unang-una talaga maramdaman natin na ang ating tulong ay magmumula sa ating Panginoon. So that is the second thing that we need to do. Look to Jesus. Why? Because our help comes from the Lord. Yan po, mga kapatid. We need to choose. Kailangan piliin natin. Number 1, to look up and pray. Kahit na mabigat na ang puso natin, kahit na worried na tayo, troubled na ang ating isip, we need to choose to look up. We need to pray. Kailangan nating tumigil, pause muna, at manalangin. And then look to Jesus dahil immediately darating sa puso natin na ang tulong na magmumula, na kailangan natin ay magmumula sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. And number 3, look unto the nature and character of God. Ito po yung pangatlo, mga kapatid. Tingnan natin ang character ng ating Panginoon. Kaya dapat kikilalanin natin kung sino si Lord. Kaya kailangan talaga magkaroon tayo ng personal and deeper relationship with God para makikilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. So ang pangatlo, mga kapatid, look unto the nature and character of God. So tingnan talaga natin kung ano ang nature ng ating Panginoon, kung ano ang mga katangian ng ating Panginoon. Dito sa verses 3 to 8, makikita natin our keeper. God is our keeper. God is our shelter. God is our covering. God is our protector.
He is our ever-present, everlasting Father, both now and forevermore. Dahil pagkilala natin si Lord, darating sa isip natin na hindi niya tayo pababayaan. Sa verses 3 to 8, babasahin ko ulit mga kapatid, di niya ako hahayaang mabuwal. Siya'y di matutulog. Ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Alam niyo mga kapatid, kung iisa-isahin natin ang mga verses, makilala natin ng lubusan kung ano talaga ang katangian ng ating Panginoon. Sinabi dito sa verse 3, hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mabuwal. Sa tuwing dumating ang shakening, ang shakening sa buhay natin, hindi hahayaan ni Lord na tayo ay matumba or mabuwal. Dahil hahawakan tayo ni Lord. At isa pang katangian ng Panginoon, siya'y hindi matutulog. Kung ang security guard na siniswelduhan, kahit gaano pa kalaki ng sweldo niya, aantukin at aantukin yan. Matutulog din yan, kaya minsan meron pa ring makakapasok na mga magnanakaw. Ngunit ang ating Panginoon, mga kapatid, siya'y hindi matutulog. Anong gagawin niya? Tayo ay kanyang babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Yan ang nature ng ating Diyos, mga kapatid. Siya ang ating defender. Siya ang ating protector. At hindi siya natutulog, and God is always awake. Gising palagi ang Panginoon, kaya hindi tayo nakakatago sa Kanya. Pwede nating itago ang ating mga mali, ang ating naramdaman sa ibang tao, ngunit hindi natin maitatago ang lahat ng yan sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang ating Diyos ay palaging gising. Nakikita niya tayo. God always sees us. Dahil ang mata ng Panginoon ay palaging nakabantay sa kanyang mga minamahal. Sa verse 5, si Yahweh ang ating tagapag-ingat. God is our keeper. Laging nasa piling upang magsanggalang dahil ipoprotect tayo ni God. Kung merong mga masasamang bagay na parating sa buhay natin, God will protect us. Kung merong mga trials and testings, God will strengthen us. Ganon siya katapat, mga kapatid. Siguro merong mga bagay na biglang dumating sa buhay natin na kay hirap-hirap talagang dalhin. Ngunit ang gawin natin, mga kapatid, let us look up and pray. Then look to Jesus. And then number 3, look to the nature and character of God. Kilalanin natin ng lubusan ang ating Panginoon dahil siya ay napakabuti. At sabi pa dito, di ka maaano sa init ng araw. Hindi tayo maaano kahit gaano pa kainit ang mga pagsubok sa buhay. At sabi pa dito sa verse 6, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. So kahit anong mga bagay, hindi tayo masasaktan. Dahil iingatan ng Diyos ang ating buhay at ang ating mga puso. Kahit na dumating yung mga bagay like mawawala ang mga minahal natin sa buhay, mga mahal natin sa buhay, katulad ng tatay ni Ate Beth na yan, na mahinga na, masakit na bagay yan. Pero yan talaga ang will ni Lord na it is time for tatay to rest in the arms and in the presence of the Lord.
Ngunit hindi hahayaan ng Panginoon na si Ate Beth ay mananatiling malungkot. Ang kalakasan, ang kapayapaan ay ibibigay ng Diyos kay Ate Beth, kay Pastor Mario, at sa lahat ng mga mahal sa buhay ni Tatay. Merong mga bagay na hindi natin maiiwasan. May mga bagay talaga na maramdaman natin yung bigat sa dibdib, yung mga kahinaan natin, makikita natin. Ngunit mga kapatid, let us always choose to look at the character of God. In verse 7, si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. God is our keeper. God is our protector. Kahit sa mga bagay na mga makakasama sa atin, yan, God will remove all these things, no, sa buhay natin. Tayo ay kanyang ililigtas. Kahit na makapasok man tayo sa isang bagay na hindi maganda, pag tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon, ililigtas at ililigtas niya tayo. God will make a way when there seems to be no way. Katulad nila Moses at ng mga Israelites, hinahabol na ng mga tauhan ni Pharaoh at nandun na sila sa may dagat. So nakaharang sa kanila. Ngunit si Moses look up and prayed. Si Moses ay tumingin sa taas at nananalangin. At sa kanyang pananalangin, alam niyo kung anong nangyari mga kapatid? Nabiyakti yung dagat. Na anong tawag doon? The sea was divided into two. At bigla na lang sa both sides ng mga Israelites at ni Moses, ang dagat ay naging parang wall sa side nila. At sila ay nagkaroon ng isang road at doon sila dumaan. At natawid nila ang dagat na yon, and it is because of the miraculous work of our Lord. Mga kapatid, minsan parang maiisip natin, naiipit tayo sa gitna ng isang problema, sa gitna ng isang parang financial crisis, or emotional pain, or spiritual na parang struggle. Alam niyo mga kapatid, kung gawin lang natin to, look up and pray. Huwag natin tingnan ang problema. Huwag natin isipin kung gaano kahirap ang problema. Look up tayo. Let us pray. And as we look up, makikita natin that our help comes from the Lord. And number 3, merong mga bagay na gustong tanggalin yung mga pananampalataya natin. And we need to do this thing. Focus tayo sa character ni God. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo tatalikuran. God will see us through. Hallelujah. Amen. Napakabuti ni Lord. At ang pang-apat mga kapatid, the fourth thing na ating gagawin, do and follow what the Lord say. Gawin natin at sundin natin ang salita ng ating Panginoon. Do and follow what the word of the Lord say. Kung ano ang sinabi ng ating Panginoon, sundin natin. Gawin natin. Sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27, sabi pa dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Verse 26, ang bawat nagkikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. At ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Alam niyo,
madali lang makinig, madali lang mag-join, maupo tayo, makikinig tayo sa lahat ng itinuturo ng ating mga pastor. Ni Pastor Mario, ni Pastor Wilfred, at kahit mga encouragement mula sa ating mga leaders, sila Sister Grace, bawat isa, madali lang pakinggan yan. Pero hindi lang hanggang sa pakinig, mga kapatid. Kailangan nating gawin, kailangan nating sundin. Dahil sinabi dito sa Matthew 7 verses 24 to 27, kung sino man ang makikinig at magsasagawa ng mga salita ng Panginoon, siya ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Alam niyo, mga kapatid, ang pakikinig, paggawa at pagsunod ng salita ng Diyos ay isang malakas na pundasyon para tayong gumawa ng ating bahay, ng ating gusali sa ibabaw ng bato. Kaya umulan man ng malakas, bumahaman, at dumating man ang malakas na hangin, ang bahay na ang pundasyon ay bato ay mananatiling nakatayo. Sa buhay natin na mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang ating strong tower ay si Lord. Ang ating firm foundation ay ang salita ni Lord. Gawin natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto niyo bang maging matatag, mga kapatid? Gusto ba nating maging matatag sa ating buhay? Yan ang ating gagawin, mga kapatid. Look up and pray. Look to Jesus because our help comes from the Lord. Number 3, look to the nature and character of God. And number 4, do and follow what the word of the Lord says. Because the Lord is our strong tower and His word is our firm foundation. Let us therefore be rooted and grounded in God's love. Mga kapatid, kung gusto nating maging matatag, una, kilalanin natin ng lubusan ang ating Panginoon. Paano natin siya makikilala? Let us join fellowship. Join prayer meetings. Join Bible study. Sumama tayo sa sambahan katulad ng ganito. Napaka-bless natin dito sa House of Refuge. Hindi na natin kailangan lumabas ng bahay dahil meron na tayo sa internet. Nagkikita-kita ang taga Montalban, Taiwan at ang Osamis. Kahit sa Cebu, kahit sa Manila. It's a blessing from the Lord. At alam niyo, mga kapatid, ito yung source natin. Ang source ng ating kalakasan. Kaya mga kapatid, I pray na makukuha natin ang mga narinig natin ngayong hapon na to. Na ang katatagan ay manggagaling sa ating Panginoon. Kaya huwag nating kalimutan how to be strong, how to be stable. Number 1, look up and pray. Huwag nating tingnan ang problema. Hindi mawawala ang problema, nandyan pa rin yan. Ngunit as we look up and pray, kahit nandyan pa ang problema, magkakaroon na tayo ng kapayapaan sa ating puso. Number 2, look to Jesus. Dahil Jesus is the source of our strength. Our help comes from the Lord. And number 3, look at the nature and character of God. God is our keeper. God is our shelter. God is our protector. God is our helper. God is our everlasting Father. He is present both now and forevermore. At ang pang-apat, do and follow what the word of the Lord says. At ang buhay natin bilang mga anak ng Panginoon ay magiging matatag. Kaya tayo ay mananatiling matapat at matatag by the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa time na ibinigay niyo sa aming lahat. Lord, may your word, O God, speak to our hearts, Panginoon. Kahit na matapos na ang aming worship celebration ngayong hapon na to,
Holy Spirit, we ask you to continue to move sa buhay namin. Kausapin niyo kami, Panginoon. Continue to comfort us. Give us peace in our hearts, O Lord. Lord, palakasin niyo ang aming mga pananampalataya, O God. And Lord, help us to be strong and to be stable, O God. Always, Lord, sa aming journey, Lord, nakasama kayo. Thank you, Lord. Bless each and every one of us this afternoon na nakikinig, Panginoon. Lord, bless your word, O God. And watch over us and keep us, Lord. Thank you, Panginoon. Bless House of Refuge Community Center. And bless Pastor Mario and Ate Beth and the whole Albelda and Marceliana family. Hold them close to your heart, Lord, sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Sister Amen. Amen. Maraming salamat, Pastora ng Mindanao. Yun po ang vision na ibibigay ni Lord sa iyong buhay. And we declare na God is working in your lives. Nakikita ng Diyos ang katapatan ng bawat isa't isa sa pagsunod ng kanyang mga salita. And mahirap man ang mga naranasan, but we are be still to the Lord, be faithful in everything, matapat, matatag, and yun, mananalig tayo sa pag-asa na yun. Magandang hapon ulit. Dadako po tayo sa ating prayer for UPGs na gagamitin si Sister Daisy Salvador ng Hualien, Taiwan. Salamat po, Ate Grace. Basahin ko lang po yung Proverbs 30, verse 5 to 6. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Do not add to His words, or He will rebuke you and your life. Ang mga Muslim po ay they do not worship Jesus, who is known as Isa in Arabic, nor they consider Him divine. But they do believe that He was the prophet or the messenger of God, and He is called the Messiah in Quran. Ang Jesus po sa kanila is a mention that was 97 times in 93 verses of the Quran. Si Jesus po nabigkas din po ang pangalan niya sa Quran. Ibig sabihin, He is called the Spirit of God 7 different times. Ang Muslim po sila yung mga Arabic, no? Kaya pagpe-pray po natin na hindi pa natin alam na minsan meron din tayo nakikilala na mga Muslim people na they are also Christian or they also believe in Jesus. Because I know, kasi nakakapag-asawa din sila ng mga Kristiyano or mga iba yung religion. Kaya they do believe also in Jesus because they know that na ano rin sila napapag-aralan din nila. Kumbaga na i-interview din nila about of God. So ngayon, pag-pray po natin, let us bow our head. Lord Jesus, patuloy po namin tinataas sa iyo, Panginoon. We lift up to you, Lord, ang kababayan ng aming mga kapatid, ng mga Muslim people, Panginoon, na patuloy mo po sila bless, Panginoon, kahit hindi ka po nila kakilala, ngunit iparamdam mo, Panginoon, na ikaw po ang tanging Panginoon, na higit sa lahat, ang dakilang Panginoon sa lahat. Lord, bless them, Lord. Guide them, Lord. Gabayan mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga gawain. I-bless mo po sila sa kanilang mga patutungan, Panginoon. Naway, ang iyong pangalan ng kanilang maging dahilan upang mapalapit sila sa iyo, Panginoon. Ano man ang mga problema nila, Panginoon, ano man ang mga nangyayari sa kanilang relihiyon, Panginoon. Patuloy mo po silang gawain sapagat alam namin, Panginoon. Tunay na anak mo pa rin sila, Panginoon. Pagkus hindi ka man kakilala, Panginoon, hindi man sila naniniwala sa iyo, Lord, alam ko po na meron isa, dalawa, tatlo, o higit man sa kanila, Panginoon, na nakakaalala sa iyo. Lahat na ito, Panginoon, tinatas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Daisy, sa buhay mo na nagpagamit ka sa Panginoon. And we pray na lumago tayong lahat sa salita niya. Mag-pray tayo sa mga pinsan o mga brothers natin dahil sila po ay kailangan din nila ng salvation. Next po ay dadako po tayo sa ating linsinsan, which is yung communion. At dati po tayo pala, tapos na pala. Ouch. Mahirap po maging mag-transform sa kabila and mag-transform na naman ako ulit. So, dito po tayo sa tithes and offering and ako po ang nakatuka dito. Ang ating pong verse sa tithes and offering ay makikita po sa ating 1 Corinthians. Saan ko po ang ating first offering
Asan na yung text ko sa Sunday? 2 Corinthians po tayo, 9, 7, and 8. Abi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God's love a true giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, in all times, having all what you need, you will abound in every good work. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa challenge natin ngayong February, ang pagiging matapat, matatag. And isa pong challenge na dahil nandito tayo sa lupa, katulad ng ating naaral sa Hebrews kahagabi sa Bible study, nagbigay po ng ikapo si Abraham. And habang pong nabubuhay tayo, patuloy ang salita ng Diyos, ang ating pong pinagbubutan ng mga pagkakaroon ng lakas. And sa kanyang salita po, doon po tayo tumitibay. So sa lupa, meron pong batas. Kay Jesus, meron din siyang mga pag-uugnayan sa atin kung paano tayo magiging channel o blessings sa iba't iba. So gagamitin ang House of Refuge sa ating mga offering. And nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na-bless tayong lahat and nasa-challenge tayong lahat na magbibigay. Maraming salamat po. And sa challenge ngayong hapon na ating pong ipanagpapray ang ating pong mga kaloob. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa mga natanggap namin, Lord, na biyaya araw-araw, sa pagkain, sa pisikal na kalusugan, sa mga paggalingan ng may sakit, sa mga healing namin, spiritually, emotionally, and financially, Lord. Binigyan mo kami, Lord. And maraming salamat, Lord, sa buhay namin. Dahil ikaw ang unang nagbigay. And kami po ay natuto ding magbigay. Patuloy, Lord, na ang katapatan ng bawat isa't isa ay mananatili, Lord God. Na dahil sa iyo, Lord God, dahil sa pundasyon na aming inaral ngayong hapon, Lord God, kami po ay natuto at tumayo din kami na galing po sa iyo ang lahat ng ito na aming natamasa sa lupa. So i-bless mo, Lord, ang House of Refuge. I-extend mo pa, Lord, ang bawat isa't isa na magiging hindi lang sila giver, Lord God, but magiging doer of your word. Lahat po ay tinawag para ipahayag ang iyong salita. Hallelujah. And gamitin mo, Lord, ang lahat ng nandito ngayong hapon at dagdagan mo pa, Lord God, at bungkalin mo ang lupa na iyong tinaniman ng iyong salita upang kami, Lord God, ay matutong magbigay pa ng ayon sa iyong nais, Lord. You are good God and you bless a cheerfully giver. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi, Amen. Amen. So doon po sa sa mga nagbibigay po sa Taiwan, sa Hualien or sa ang area, tawagin po natin si Brother Yutsang sa kanyang phone number or i-message niya po siya sa, hindi ko mabasa kung paano yung telephone number, alam po ninyo. And kay Ate Marlene, sa lugar po ng Pilipinas, nasa GCash po ng House of Refuge. Doon po tayo, for God loves a cheerful and faithful giver. Maraming salamat. And dadako po tayo. Ano po ang sunod? Help me. Dadako po tayo sa ating prayer for the nation. Ating pong tawagin si Brother Vic ng Mindanao. Magandang hapon po sa lahat. Pray po tayo. Lord, pray po namin ngayon, Lord, ang bansa namin na bigyan mo palagi ng yung mga leaders namin ng yung magandang desisyon para sa bansa dahil tumataas na po ang mga bilihin. Sana mayroong paraan para mas dadami ang production ng mga lalo sa pagkain, sa tubig, saka yung mga basic services. Pray po namin, Lord, na hindi po maging kapos ang maranasan namin sa darating na ilang buwan kasi mayroong parating na El Nino. Maraming salamat po sa kalakasan ng mga leaders namin mula sa Presidente, sa Senado, mga Kongreso, at saka yung Judiciary. We pray, Lord God, na mayroong pagkakaisa, walang away, at saka hindi masyadong ma-influence ang mga foreign forces, Lord, at saka maging united po ang
Pilipinas towards Southeast Asia or East or among Asian countries rather than magamit ito para sa yung nakikita namin na may nagpadala ng mga armas. Sana wag pong wag pong i-allow na merong gulo, wag pong i-allow na merong gera na malapit sa bansa namin. Maraming salamat po. We acknowledge your lordship, we acknowledge your yung supply, ikaw po nagbibigay sa amin ng pagkain sa lupa, sa dagat, sa hangin. Marami siguro kaming iniisip na gawa namin pero talagang ikaw po ang nagbigay sa amin ng napaka-base na hangin, pagkain, lahat sa pang-araw-araw na mabibili namin ay galing po sa inyo. Maraming salamat po at saka yung salita mo na maging maunlad, bali tutubo po sa isip, sa puso namin. At saka maraming salamat po. Pag-pray po namin yung mga kasamahan namin po dyan sa Taiwan, sa Montalban, Rizal, sa Quezon City, at saka sa ibang parte po na meron pong mga OFW na nakikinig, na patuloy na nakikinig sa ngayon. Maraming salamat po sa kabutihan. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Vic. And dadako po tayo sa ating doxology songs and after po that, ang benediction po ng ating mahal na pastor na si Pastor Wilfred. And bilang pasalamat po, let us all stand and sing our doxology songs or kapela. Pwede ninyong buksan ang inyong microphone at atin pong i-praise si Lord sa tagumpay na naranasan natin ngayong hapon. Let us sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jesus, Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay sa benediction ng ating mahal na Pastor Wilfred Almohar. Manalangin po tayo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa patuloy na pananatili at katapatan at katatagan, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat sa mensahe mo sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa buhay ng anak mo na ginamit mo upang ihatid ang iyong mga salita upang ito ay mapakinggan ng mga anak mo ng bawat pamilya sa House of Refuge Community Center po, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami ng iyong salita ang siyang nagbibigay ng katatagan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Hindi kami magsasawang pasalamatan ka. Hindi kami magsasawa ni pagsigawan sa buong mundo ang patuloy mong ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, pagpalain mo po ang bawat mga pamilya sa House of Refuge, Panginoon. Pagpalain mo sampo ng kanila pong mga buhay ay patuloy na maranasan ang kapangyarihan mo at patuloy na pagkilos at pangunguna sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Pagpalain mo, Panginoon, na nagatid ng iyong mga salita sa hapong ito, Panginoon, sampo ng kanyang mga mahal sa buhay at ang bawat nakinig ng iyong mga salita. Turuan mo na ito ay may sagawa at may sa katuparan ng bawat isa sa amin. Yes. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Maging sa buhay ng aming pong mahal na pastor at maging ang kanyang pamilya ay patuloy palalapasin, patatatagin, maging ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo sa hapong ito. Maraming pong salamat. Pagpalain mo at patuloy na pagpalain ang buhay ng bawat mga pamilya na nakinig sa salita mo sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo. Maraming salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen!